kung magpapaprocess kayo ng tax declaration into your name, so from tax declaration to tax declaration, you have to allocate a time of... Hello guys! Welcome back again to my channel. This is Marilu Pinay Aliman Dreams. Nandito lang tayo ngayon sa bahay guys. So, time check is 6 o'clock in the evening na. So, starting kaninang umaga hanggang ngayong hapon, nandito lang kami sa bahay ni Uli kasi ang dami naming ginawa. So, bali, kanina nagtawag ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Tapos, kasi sa Pilipinas may pinapagawa akong yung car namin doon. Kailangan na siyang i-renew. So, kailangan ko na siyang i-renew guys. Tapos, problema lang kasi medyo sobrang pula ko no kasi kakatapos lang namin kumain ni Uli tapos nag-wine na naman ako. Tapos yun, grabe yung nag-wine pagkatapos ko lang kumain tapos nag-wine ako. Sobrang pula ko. Wala tong filter guys, napula lang talaga ako. Yung problema ko talaga ito. Yeah. So ngayon, alas 6 na nga ng hapon, tapos meron ako ditong mga nilabahan, tapos hindi ko pa na-hi-hi ba. So habang mag-hi-hi ako, tapos magchichika ako sa inyo. Kaninang umaga, di ba, meron akong yung brother ko doon na trabaho ko yung renewal ng sasakyan namin kasi nga mag-renew na siya. Tapos since hindi pa siya na-renew kasi nga yung sasakyan namin doon sa Pilipinas ay broken yung battery niya guys. Kailangan palitan. Tapos yung brake niya hindi na umaandar. Ganyan. Tapos yan. So kumuha kami ng mekaniko sa nagtanong kami doon sa mga namin ang tawag doon sa silingan ba, kapitbahay. Nagtanong kami sa kapitbahay doon, meron silang ni-recommend na mekaniko. Tapos that side meron siya nakita doon. Tapos nakita nga yung brake ng auto namin ay hindi na nag-function. So delikado naman siya na mag-drive yung kapatid ko doon tapos yung brake pala ay sira, di ba? So pinatingnan ko na siya ng mekaniko. So ngayon, yung sira nga yung brake niya. Tapos ang problema ngayon is, nakabili na sila doon sa sa city namin. Ang brake na yun is around nasa 3,500 ang bili nila. Tapos papadala pa daw sa Cebu. Tapos sa Sunday pa yun mabalik. Kasi nga anuhan pa, may ilalagay pa doon sa Tapos ngayon, at the same time, inutusan ko yung kapatid ko doon sa amin na kumuha ng copy ng tax declaration ko. Kasi yung copy ng tax declaration sa luti na nabili ko guys is dumating na siya. Imagine yung luti ko, nabili ko siya noong 2019. Tapos nabili ko siya nung walang sariling tax decs yung nabilhan ko. So ang ginawa namin, kami yung nagbayad para ma-process yung sariling tax declaration niya. So minus lang namin doon sa total na babayaran namin. So okay naman, it took time talaga. So nung after 2 years na okay na gawaan na siya ng sariling tax decs. Tapos after doon, na-release yata yung tax decs sa may-ari ng nabilhan kong luti mga 2021. Tapos after doon sa 2021, pinakontinue ko sa attorney ko nung sarili kong tax declaration. Parang meron akong tax deck. So, noong 2021, mga August yata yun, simulan na yung sa akin. Tapos, it took a lot of time, guys. 2021, August siya na process, no? Tapos, na-release siya nung this year lang. Kasi sa sobrang daming processing doon sa Pilipinas, ang daming mga chichibrutchi doon sa mga pag-process doon. Kaya, ganun talaga sa atin ang tagal matapos yung process. So, yun. Kuha mo na ako.
Ay, wala na pala. Tapos na. So, tapos na. Wala na akong ihayhay. Ayan, winter kasi dito guys. So, dito ko lang siya inahayhay sa kusina namin. Tapos ngayon, na-release yung tax deeds ko mga this year lang. Ito, since 2021, 22, 23. No, last year, mga August din siya na-release or mga month of September yata yun. So, minisage ako ng attorney ko na nandyan na yung tax deeds ko. So, it takes 2 years din, di ba? Tapos, yun. Tapos, ngayon, natuwa naman ako kasi at least nandyan na. So, yun. Tapos, ngayon, sabi ko sa attorney ko, pwede ba makahingi ako ng copy doon sa tax declaration ko para mapakomputan ko siya sa aming bayaran. Tapos, yun. Tapos, ang sabi naman ng attorney ko, sige, papuntahin mo lang yung kapatid mo dito, madam. Ayan, hindi na ako mapula. Na ano na yung mukha ko nagliwanag na. Pag makainom talaga ako ng wine, no, pumupula talaga yung mukha ko. Yun talaga yung ano ko. Pag malasing. Hindi naman ako lasing kasi konti lang yung ininom ko. So, ngayon, yun na no. Tapos, sabi ko sa attorney ko, attorney, kung pwede ba ako makahingi ng tawag doon ng copy ng tax declaration ko. So, sabi naman ng attorney, oo, sige, pakuha mo na lang dito sa kapatid mo, ma'am, para mapakomputan ko nga sa ano, para makahugas tayo sa ano natin. Mapakomputan ko nga sa ano namin, doon sa municipality namin, pakomputan ko yung kung magkano yung bayaran na every year na tax. So, yun nga, binigyan na siya nagpunta na yung pamilya ko doon sa attorney. Tapos, ayan na nga, nakakuha na nga siya ng copy guys, no? Tapos, ayan, na-shock talaga ako kasi ang laki pala talaga ng i-declare nung nakita ko yung tax declaration ko. Ang market value na nilagay nila is grabe ang laki. Hindi ko inaasahan na ganun pala yung market value na nilalagay ng taga BIR. So, bali, wala pala talagang halaga yung agreement nyo sa buyer nyo na pag magbili ka ng lupa sa atin tapos i-reduce mo yung total amount na bayaran mo para lang makalis ka doon sa BIR. Parang hindi siya talaga nasusunod kasi may bracket pala talaga sila doon sa opisina nila sa BIR na tinitingnan kung magkano yung market value per square meters sa mga residential lot na ngayon. So, depende sa area. So, ang nangyari ngayon is sobrang laki yung market value ng 700 square meter ng ano ko doon, ng lupa ko doon. Tapos, inaasahan ko sana yung kung ano lang talaga yung nabayaran ko doon sa buyer. Yun talaga sana ang gustong ilagay doon sa market value. Hindi pala talaga. Meron silang ibang market value na ilalagay sa tax declaration mo guys. So, nung kinumpute namin kanina ng asawa ko, bali, nakaano pala siya, kasi dati, itong lot na to dati is agrarian zone siya, parang land siya, parang agrarian, bukid, hindi siya residential. So, ngayon, naisip ko, kaya pala siguro, meron silang sariling sariling bracket doon sa BIR natin kasi transferred naman siya to residential. Nakita ko naman din sa namin sa tawag doon, yung tax deeds. Naka-residential area na siya. So, yun, at least okay na din na himutang lang siya na bali na sa 15 euros yung per square meter siya. So, nashock lang talaga ako kanina nung nakita ko yung total market value doon sa galing sa BIR na papilis. So, sabi ko sa sarili ko, hindi pala talaga pwedeng
hindi ba yung ano, kasi inisip ko dati na kung ano yung nabayaran ko, yun din talaga ang ano, ng market value na binayaran ko, yun din ang susundin ng BIR, hindi pala. More than pa doon sa market value na binayaran ko. Yun ang nakita ko ngayon doon sa ano namin sa tax declaration. So yun lang ang gusto kong ma-share. So bali, since pagpalagay natin na meron kang 700,000 market value, so 10% from the 700,000, yun yung babayaran mo, parang 70,000 pesos, yun yung ilang percent doon, yun yung babayaran mo yearly sa tax declaration mo yearly doon sa municipal hall mo, municipality ng kung saan saan mo nabili yung property na yan. So naliwanagan lang ako doon kasi dati nung binili namin siya is ano talaga siya, yung bukid ba, yung agrarian lot ba. Hindi siya agricultural land siya dati. So ngayon naipa-transfer naman siya to residential area. So at least okay lang siya. So ngayon nabayaran namin, ngayon pinakompute ko kasi siya, kaya ko inutusan yung kapatid ko doon na kunin yung copy doon sa attorney ko. Kasi gusto kong mapakomputan siya, baka nga mag-penalty kami. So, since last year pa siya na release, so this year pa kami magbabayad ng tax namin. So, bali, yung sa whole lot ko na 700 square meter, kasi meron akong konti doon na, konti lang naman yung lot ko doon. Actually, nasa 1,000 lang siya. Pero, yun nga, hindi pa lahat nagawa ng papilis. Yung 700 square meter lang muna. So, yung 700 square meter, ang mababayaran ko is nasa 1,200 pesos na yun. So, at least okay na siya. So, yun, hindi ko siya pa makuha sa attorney yung full or yung copy, yung original copy ko, kasi sabi ko sa attorney ko, pag ko na lang dyan, pag nandyan na ako, kasi may balance pa kasi ako sa kanyang babayaran ko, need to pay pa ng mga around mga malaki-laki pa din yung balance ko doon sa kay attorney. So, ngayon ay at least klaro na din na meron na kaming sariling tax declaration. At least, ang next step niyan is pagagawan ko siya ng title. So, it takes time na naman. So, kung magpapaprocess kayo ng tax declaration into your name, so from tax declaration to tax declaration, you have to allocate a time of 2 years talaga. Iwan ko, sa atin ang sobrang tagal. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo, guys. I hope you subscribe my channel and don't forget to like. Till my next one. Bye!